Welcome to Donmar TV News Channel. Balimbing, ito ang tawag ngayon kay Manny Pacquiao matapos nitong sabihing mas malala ang korupsyon ngayon sa ating bansa. Pinagkumpara ni Pacquiao ang administrasyong Aquino at Duterte at tahasan nitong sinabi na mas doble o higit pa ang korupsyon ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte kumpara kay Noynoy. Tila sumasakay sa agos itong si Pacquiao sa pagkamatay ng dating Pangulong Aquino dahil alam ng pambansang kamao na mainit na usapin ito sa ating bansa at posibleng umanib sa Liberal Party ang tinaguriang paro-paro sa larangan ng politika na si Pacquiao dahil bawat palit ng administrasyon ay umaanib ito sa isang partido na sa tingin niya ay malakas ang hatak sa masa. Anti-government, Pagka naman nakiramay na sa inyo, humingi pa kayo. Huwag nyo na suriin yung kung anong quality ng pakikiramay. Ang dami nyo pang dagdag na komentaryo Diba? Tingnan nyo na lang Mananawagan kayo ng respect. Kayo nagsisimula Kayo nga ang dapat maka-realize sa kayo ang nangunguna para mag-instigate ng bastusan Ito ba naman panahon na ito? Kamamatay pa lang ng tao, tsaka kayo magsasabi na iboto nating presidente si Chris. Yung ba tinatawag yung respeto? Di ba, magluksa muna kayo. Luksa muna ang bansa. Total, magkakaroon tayo ng 10 araw bilang in honor of the former President Pinoy na magluksa tayo. Sino bang kuha na magbibigay kayo ng mga pangalan para gawing presidente? Tapos kumpara kayo ng kumpara sa present dispensation. Sino nagsisimula ng babuyan? Nilinaw ng Malacanang na hindi pa nakukumpleto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2 doses ng COVID-19 vaccine. Ito ay matapos inahayag na Presidential Security Group o PSG Chief Jesus Durante III na fully vaccinated ng Pangulo ng 2 doses ng bakuna ng Sinopharm. Sinabi ni Roque na maling impormasyon lamang ang natanggap ni Durante at humingi na ito ng paumanhin sa naging pahayag. Mababatid na nabatikos ang Pangulo nang magpaturok ito ng COVID-19 vaccine mula sa Sinopharm noong nakarang May 3 dahil wala pa ito noong Emergency Use Authorization or EUA at nabigyan lamang ng EUA noong nakarang June 7. Pero mayroon namang Compassionate Use Permit ang Sinopharm na ibinigay naman noong nakarang Pebrero. Ay, siya na yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. 6 years and then hindi mo pa finactor out yung mga policies ng previous administration na parang come on. Wag naman masyadong ambisyoso. Pwede niyo naman purihin pero wag mo naman purihin ng parang siya na lahat ang may kagagawa ng lahat ng magagandang bagay sa Pilipinas. Ganito nga girl, eto. May isa akong teacher nung high school. Hindi ko na lang pangalanan, kawawa naman. May isa akong teacher nung high school. Tapos, may shinare siya na post. Nakinilabutan ako girl. Alam mo kung bakit? Ang daming claims doon. Bakit? So number 1, Pinoy daw was the best president. Okay? Sige. Ever? Tabi muna natin. Well, walang disclaimer. Best president daw girl O dahil sige, tabi muna natin yan. Tapos nagpunta sa specifics. Sabi daw, ito girl, isa-isahin natin. First, nilabanan daw niya ang korupsyon. Okay, and then second, next, ang pangalawang claim ay he created jobs because of his economic policies. So, you can give them that, pero yung sasabihin ninyo na siya na yung pinaka-best president, come on. That's going too far. Kasi ganito, unang-una, ewan ko yung mga dito nanood ng interview ko with Enrile sa Statecraft ko before, di ba? Tinanong ko siya, can you compare the different administrations? Sabi niya, we cannot compare them kasi iba-iba yung mga pinagdaan. At dahil wala na po si former President Noynoy Aquino, condolence po sa mga naulila niya. May you rest in peace, former President. Ngayon naman ay magpipiktoka na naman po tayo. At pag-uusapan po natin ang nakakatawang estratehiya ng mga tinatawag kong basurang dilawan sa ating gobyerno. Samantala sa piktokan po natin ngayon ay pick to talk
about this video na kung saan binanggit ni Senator Pangilinan ang kanilang estratehiya na nakakatawa talaga. Bakit baka mo nakakatawa? Dahil para matalo nila ang administrasyon, ang plano nilang lahat ay magkaisa. So ganun pala kalaki at kalakas ang nakikita ng mga dilawan na suporta ng taong bayan sa Duterte administration, mga idol. Kaya naman gusto na lamang ni Senator Kiko Pangilinan na kausapin yung ibang mga ambisyosong maging presidente na makiisa sa oposisyon para lang talunin ang administrasyon at kung sino man ang patatakbuhin ng Duterte admin sa 2022 election. At ang nakakatawa pa ay sila lang ang gustong magkaisa, mga kapatids. Hindi po nila hinihikayat ng taong bayan na makiisa sa kanila. As in, sila lang. Sila lang mga pulpolitiko ang gustong magkaisa. Imagine niyo yun? Siguro dahil alam nila na ang sinisigaw at sinusuportahan ng mas maraming Pilipino ay hindi sila. Sino naman ang hihikayatin nila? Yung mga binabayaran nila ng mga trolls? Nakakatawa, di ba? So ano palang estratehiya ng mga to? Pagsamasamahin ang yaman nilang lahat para ipambayad sa Smart Magic? Para sa darating na eleksyon, sila na ang siguradong panalo? Nakakatawang nakakaawa, di ba? Kasi alam niyo mga kapatids, hindi na uso ngayon ang vote buying. Kasi ang uso na ngayon ay victory buying. Dahil ang Smart Magic na ang pupuntiryahin nilang bayaran. Hindi na ang taong bayan. Alam niyo, effortless na yon sa mga pulpolitiko Dahil di na sila magpapagod na magbigay pa sa ating mga kababayan ng pera. Smart Magic na lang, solved na. Dahil kapag nabayaran na po nila ang Smart Magic, kukuya-kuya-kuya niya lang sila tapos winner na sila. O di ba? Hindi pa sila pagod. So nakakatawa at nakakaawa ang determinasyon ng mga dilawan na to. Dahil sa kasakiman nila sa pera at kapangyarihan, gagawin po nila ang lahat para lang mahawakan ng pamahalaan at ang kaba ng bayan at para mapagsamantalahan nila ulit ang ating mga kababayan. Kaya naman sana tumakbo si Mayor Sara Duterte. O kung ayaw ni Mayor Sara, andyan naman si Kuya Bongo. At kung ayaw din ni Kuya Bongo, andyan naman si BBM. Ang pananayan ko lang po ay sana wag po sila maglaban-laban. Magbigayan po nawa sila. Nang sa ganun hindi na mahati-hati pa ang boto ng ating mga kababayang sumusuporta sa kanila. At para maipagpatuloy po ang pagbabagong nasimulan ng mahal na Pangulo. Kaya naman solid Duterte, solid Bongo at BBM po ako hanggang sa dulo. Dahil pag ang mga dilawan po ang humawak ulit sa ating gobyerno, sigurado po ako natatahakan niya naman ang ating bansa ang new chapter of suffering na naman. Kaya naman ang panawagan ko po sa ating mga kababayan ay tayo naman po ang magkaisa na iboto ang sino mang kandidatong susuportahan ng Duterte admin. Alang-alang po sa kinabukasan ng ating bayan at ng mga anak natin.